sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello, good day po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Michelle. Nasa late 20s na sa ngayon, nakatira dito sa Quezon City since 2015. Nagwo-work ako ngayon bilang assistant manager sa isang BPO company. Anyway, aaminin ko sa inyo na hindi ako masyadong well-versed sa Tagalog, so allow me to speak Taglish. Pero gagawin ko pa rin naman ang lahat para maintindihan ninyo ang kwento ko. Anyway, listener mo ako sa radyo since 2015 at subscriber mo na ako online since 2021. Nagsimula na rin po akong makinig sa Spotify podcast recently at masasabi ko na hindi talaga kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig sa inyong programa. Papa Dudut, ang ikakwento ko sa inyo ay tungkol sa aking makulay at magulong love life. Marami akong naging boyfriend noon pero ewan ko ba, walang tumatagal na relasyon sa akin. Siguro dahil sa hindi naman ako seryoso noon. Pero dumating ang pagkakataon na magseseryoso ako. Nakilala ko noon si Joshua at naging boyfriend. Pero 3 months lang ang tinagal namin dahil niloko niya ako. Sino kasi ang mag-aakala na ang isang ex-seminarian ay isa palang malaking red flag? Siyempre nasaktan ako sa ginawa niyang panloloko sa akin. Para sa ibang babae at labis kong dinamdam yon. Dito na po papasok sa picture si Relon. He knew me since I joined Muse last 2021. Sinubukan niya akong i-chat pero hindi natuloy kasi sabi ko sa friend namin na may boyfriend ako. And I don't really know about him. And I don't know him. Pareho kami ng kursong tinatapos pero mas matanda siya ng 1 taon sa akin. Unay hindi kami nagpapansinan. And I heard a lot of regards daw si ganito from my classmates mula kay Relon. But I didn't mind since wala talaga akong pake sa kanya. But when I joined the pageant and won, night after the pageant ay nagkaroon ng disco sa school. And I joined since my boyfriend and I broke up. Gusto kong magpakalasing. Matapos ang disco, he chatted me and hindi ko alam kung bakit ako nag-reply. Where in fact, hindi ako madalas sumasagot ng mga chats kahit kilala ko pa yan. Pero ewan ko ba, Papa Dudut? At sinasabi noon ng utak ko at kamay ko na replyan ko siya. At yun nga ang ginawa ko. Sinagot ko lahat ng mga messages niya sa akin since then ay nagchat-chat na kami. You know what, Michelle? Napakasaya ko kasi nakilala kita. Pansamantala kong nakakalimutan ang mga problema ko. Naniniwala ako na this is God's doing. Na hinayaan niya tayong magkakilala para maging masaya ang seryoso kong buhay. Madalas niyang sabihin sa akin. Well, nanggaling kasi si Relon sa isang pamilya ng mga politiko. At politika talaga ang top priority ng bawat isa sa miyembro ng pamilya niya. Hindi raw komportable doon si Relon. Dahil inamin niya sa akin na ayaw niyang pumasok sa politika balang araw. Na mas nanaisin pa niyang mamuhay sa bundok
o sa bukid kasama ng magiging sarili niyang pamilya. Sabi ko naman sa kanya na maswerte pa rin siya kasi mayaman ang pamilya niya at nasusunod pa rin niya ang gusto niya. Pero agad yung pinabulaanan ni Relon. Napatunayan niya talaga na hindi nabibili ng pera ang tunay na kaligayahan. Samantala Papa Dudut, umabot na sa point na pumupunta na siya sa bahay ng tita ko. Since nasa tita ko ako nakikitira at kami lang ng 4 kong pinsan, nakaklase ko rin ang laman ng bahay na yon. Kasi si tita ay may sariling bahay sa malayong lugar. So yun na nga, palagi akong binibisita ni Relon at nabibigyan ko na ng mali siya ang galawan namin. Kahit yung mga pinsan ko na kasama ko sa bahay ay nabibigyan na ng mali siyang pagtrato ni Relon sa akin. One thing he did to me na ikinahulog ko ay yung time na sobrang sakit ng puson ko. Binilhan niya ako ng napkin at mga gamot at ointment para maibsan ang sakit. Nasa loob siya ng kwarto ko but he made me sure na open ang door para hindi mag-alala ang mga kasama ko. Nakaupo siya sa sahig at ako naman ay nasa higaan ko. He took my hand and called me a rabbit. Natapos ang gabi na hindi siya humiga. Nakatulog na lamang siya sa paghawak ng kamay ko, kakarab at kakaalaga sa akin. Literal na nakaupo lamang siya sa sahig at nakatulog. Ginising ko siya ng 4 AM kasi ayokong isipin ng mga kapitbahay na nagpatulog ako ng lalaki dito. Nag-aalala na naman niyang kinumusta ang kalagayan ko pero inassured ko naman sa kanya na okay na ako. Samantala ay madalas niya akong dinadalhan ng pagkain kahit sabi ko ay huwag na. Kasi ayoko nang ginagastosan ako. Kasi may pera naman ako but of course, lalaki siya. Sabi niya, kaya natural lang nagagastos siya para sa akin. Alam mo Papa Dudut, sobrang saya ko talaga kapag magkasama kami ni Relon. Hinayaan pa nga niya akong makilala ang alaga niyang asong si Tutsi. Pinakilala din niya ako sa mga kaibigan niya. And gave me constant updates. We do TikToks and every time na may problema siya sa family niya ay kino-comfort ko din siya. But not comfort like hugs or any physical touches because Relon and I never even made a slight touch of our skin. Puwera na lamang nung inaalalayan niya ako sa sakit ng puson ko. But overall ay he never dared to touch me kahit isang kurot man lang sa kilid. And I think of that moment that he respects me. Sa kabilang banda ay hindi ko na question pa ang intensyon sa akin ni Relon since alam kong darating ang panahon na mawawala din naman siya at magsasawa rin. Isang mali ko lang ay yung hindi ko tinanong kung may girlfriend ba siya or sila pa ba ng girlfriend niya. Kasi nung tinanong ko ang mga kaklase ko ay meron daw girlfriend si Relon pero since June wala na daw sila. Pero isang araw ay nagising na lamang ako na tadtad ng message notifications ang cellphone ko. Doon ako nanginig kasi yung girlfriend or ex-girlfriend ni Relon ay binanggit ako sa mga post niya kahit na hindi naman kami nakikita. She added me in their group message para pagtulungan ako pero kinik out din ako doon pagkatapos ko mabasa ang mga mensahe. I saw the video about Relon brought Tutsi to me. She even posted that video on her My Day. Mentioned me in a comment na hindi ko naman talaga nakikita kung hindi lang dahil sa kasama ko sa bahay at talagang hindi ako aware sa mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. She talked to me about her and Relon, about how slut I am. At kahit na hindi pa sila mag-asawa ni Relon, ang tawag na sa akin ng girlfriend niya ay La Querida. Isa raw akong kirida, mga agaw, cheater, maninira ng relasyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga oras na yon. I even received messages from his mother and messages from the girl's friend. Gusto ko sanang patulan yung ex-girlfriend ni Relon pero anak ito ng isang maimpluwensyang pamilya sa Cavite. Kapag nag-full ballistic ito sa paninira sa akin, siguradong mawawalan ako ng laban. Kaya nagpasya na lamang ako noon na mag-deactivate kasi hindi ko alam kung paano ko sila aatupagin.
Relon didn't came to my house but attempted to meet me. A classmate of mine told him na huwag muna ngayon kasi masyado pang fresh ang lahat and both of us should give ourselves space. And after a day or two ay chinat ko na siya. Bakit? Paano? Did he cheat on her with me? I have never been a kabit and I have no plan of being one. But his explanations connect from the information I got before the issues. Iwalay na sila noong June pa and maybe the girl doesn't want to accept it. But I asked him, why do you think the girl doesn't want to let go of him? And this is what he told me. Every time na may outing kami ng classmates namin na kasama siya, binibigyan ko pa rin ng mali siya ang mga galawan ko sa kanya. But Michelle, I don't have intentions on getting back to her. It's just because of Tootsie the dog I brought from my own money. Ayaw niyang ibigay sa akin. Freely. Hinihigpitan niya. I told him na may karapatan naman yung babae dahil aso nilang dalawa yon. Pero ang tanging sagot niya, no, I bought Tootsie because I like the dog. I don't have intention on giving Tootsie to her. Oo, pinapa-introduce ko, oo, pinapatira ko at pinapakain ko sa kanila. But it was because my ex want Tootsie too. Nahirapan ako. That's not the exact thing he said. Pero kahulugan na sa ganyang salita. Anyway, Inglesero din pala si Relon at exclusive school ang pinapasukan namin. Alam niyo naman kapag exclusive school, fluent for foreign language. Samantala isang araw habang nasa school ako ay nakasalubong ko ang mga kaibigan ni Relon. Mga mayayaman din ito at galing sa kilalang pamilya. At dahil kilala ko naman sila, sinabi rin kasi nila sa akin na naghihintay sa akin si Relon sa lugar na pupuntahan namin ay pumayag ako noon at sumama sa kanila. Pero papadudot, pagdating namin doon ay wala doon si Relon. Instead, ang naroroon ay walang iba kundi ang ex-girlfriend ni Relon na itago na lang po natin sa pangalang Ali. Napatingin ako sa mga kaibigan ni Relon, hindi sila makatingin ng diretsyo dahil alam kong pinagkalulo nila ako. So ikaw palang laki Rida, ang sabi ni Ali sa akin. First of all Ali, wala pa kaming relasyon ni Relon. Second, wala akong panahong makipagtalo sa'yo. So please lubayan mo ko. Mataray kong sabi sa kanya. Pagkatapos ay tatalikuran ko na sana siya kasi biglang hinawakan ni Ali nang mahigpit ang aking braso. Pumalag naman ako. Sino ka sa tingin mo para talikuran mo ko? I'm the future governor sa province namin. Pagdidiin niya sa akin. I don't care kung sinong Poncio Pilato ka pa. And who cares kung ikaw ang susunod na governor sa province nyo? I'm not into politics. Mataray kong dugtong sa kanya. Pero lalong nag-init lang noon si Ali. Gusto ko lang iparating sa iyo na wag mo kong kakalabanin. Hindi tayo magka-level ha. Ngayon, huli ko ng beses sasabihin ito sa iyo. Iwalay mo si Relon or else. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya nang bigla ko na siyang in-interrupt. Or else ano? Hindi ako natatakot sa iyo Ali ha. At saka wag mo akong tatakutin. Hindi man ako galing sa pamilya ng mga politiko. Pero kaya ng pamilya ko na makipagsabayan sa pamilya nyo. Hindi ako hampas lupa na pwede mong tapak-tapakan ha. Buong tapang kong sabi sa kanya. At para lalo pa siyang masara sa akin ay sinabihan ko pa siya ng guess what? Di ko hiwalayan si Relon. Maghabol ka hanggat gusto mo. Sa pikon sa akin ni Ali ay sinubukan niya akong sampalin pero nakailag ako at nahawakan ko ang braso. Umawat naman ang mga kaibigan ni Relon sa amin ni Ali hanggang sa nag-decide na akong umalis. Pero hindi tumigil noon si Ali sa pangiinsulto sa akin. Sumisigaw pa nga siya ng kerida at slut.
habang nagfi-feeling legal wife kay Relon. Kinagabihan ay tumawag sa akin si Relon dahil nalaman niya mula sa mga kaibigan niyang nangyari sa amin ni Ali. Umamin din ang mga kaibigan niya na napilitan lamang sila na sundin ang utos ni Ali dahil ayaw nilang malagay ang political career ng mga magulang nila sa alanganin. Lalo pat kilala talagang maimpluwensyang pamilya ng babaeng yon pagdating sa politika sa Calabarzon at Mimaropa. Don't worry Relon, okay lang ako. Hindi naman ako affected kahit na tawagin pa akong slut ni Ali. Hindi naman siguro gagawa ng ikakaskandalo ng pamilya niya since sabi niya future governor daw siya. Natatawa kong kwento kay Relon. Pero kahit na, ayokong tawagin kanyang kirida or slut dahil hindi ka naman ganon. Paninirang puri ang ginagawa niya sa'yo. Hindi yun dapat itolerate. Di bali, kakausapin ko ang mga lawyers ng family namin para ma-warningan si Ali sa ginagawa niyang paninira. Sabi pa niya sa akin. Relon, wag na. Ayokong lumaki pa ang gulo. Lilipas din yan. Sa itsura naman ni Ali ay mukhang makakahanap agad yun ng bagong lalaki. Wika ko naman. I'm sorry Michelle kung gumulo ang buhay mo nang dahil sa akin. Tila nagsisising sabi ni Relon pero agad ko naman siyang kinampante at sinabi ko sa kanya noon na hindi niya yon kasalanan. Si Ali lang naman itong habol ng habol sa ex niya. At yun na nga papadudot sa kabila naman ang nangyari, hindi ako nagpatinag sa problemang kinakaharap namin ni Relon. My friends and I planned on having a beach break. Nag-overnight nga kami noon and I told Relon to meet me there if he wants to sort things out. Kasi kahit na ako ay gusto ko ring maliwanagan, I deserve it. I deserve all the truths. He told me na may lakad siya at importante. And I understand kasi mula siya sa isang pamilya ng politiko at pagka-graduate namin ay nagpaplano na pala siyang pumasok sa politika. Natawa nga ako kasi congressman ang punteriya niya. Biro ko pa nga sa kanya baka maging si Lolong siya. Pero nangako naman siya sa akin na hindi siya magpapasilaw sa pera at kapangyarihan. Maglilingkod lang siya ng tapat sa mga constituents niya. Anyway, kahit gabing-gabi na, kahit sobrang layo ng beach address, ay dumiretso pa rin siya at 11 p.m. Doon kami nag-usap and that's the first time when we were so close to each other. Hinawakan namin ang kamay ng isa't isa at tinayaan ko siyang haplusin ang aking buhok. Bumigay na ako doon papadudot at tinayaan ko siyang hawakan niya ang aking katawan. For him to know how hurt I was. How I endured the pain and he then told me everything. At ako naman ay nangumpisal. Pinagtapat ko na sa kanya na nag-aalinlangan pa rin ako papadudot. Hindi ko lang talaga masabi na gusto ko siya. But I know na conclude niya na gusto ko siya. I just don't want to tell it kasi masyadong mabilis. I was just thankful na bakasyon na yon at pwede na akong bumalik sa mismong bahay namin sa mama ko. Umuwi ako doon at kinalma ang sarili. But every day, nagchat-chat at nag-update siya. I replied with cold messages. Pero hindi ko talaga maidi-deny na gusto ko siya. Pero talagang dinideny ko kasi baka namimiss lang niya ang ex niya kaya nagiging cold ako hanggang sa hindi na kami nagchat-chat. Bumalik ako sa bahay nila tita. Akala ko ay hindi na niya ako kukulitin pa dahil hindi na kami nagchat-chat. Pwera na lang nung nagbatian kami ng Christmas and New Year. He visited me in the house again and that time ay humupa na ang mga issue. Nakaladkad at nakataas noon na akong maglakad sa daan. Everyday ay ganon ang ginagawa niya at hindi ko na rin ulit maiwasan na mahulog ulit sa kanya. Sa totoo lang, marami na rin akong naging ex-boyfriends pero si Relon ang nag-set ng standards sa kung ano ang tunay na hinahanap ko sa isang lalaki. Aside from his physique, matangkad, moreno at may lahing Kastila, ang mga mata ay mabait din siya,
masunurin sa ina, matalino at madaling mag-isip sa mga logical reasoning. Mataba rin ang utak kaya nga lagi akong pinapatawa. Until nung fiesta nila, nagdisco kami and I meet some of his circle of friends. They were drunk and they chatted and danced. I told him about me not wanting his power. And he told me drunk, he doesn't need his power dahil ang kailangan lang daw niya sa buhay niya ay ako. Siguro nasabi niya yon dahil during those times na nababaon siya sa problema ay palagi akong naroroon sa tabi niya. In a rainy day, weighing his family's situation, I was there giving him an umbrella. Literal na binigyan ko talaga siya ng payong. And I don't want to sit there telling our drama stories in life. Kaya sakto nung tumugtog ang musika ay hinila ko siya para sumayaw. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko. Okay ba ito? I am a little bit sensitive sa mga tao kasi even my family doesn't want to hurt me. Kaya sobrang sensitive ko sa part na okay ba ito? Paninindigan ko bang isa akong lakirida? Is it worth na patulan ko siya? It's been months when he confessed about his feelings at nanligaw na siya sa akin noon. I said yes to him kasi gusto ko na rin siya. I met his parents and his closest friends. At kung hindi ko siya sinagot noon ay hindi talaga kami ayakap sa isa't isa. Our first hug ay nung sinagot ko siya. Nabothered lang talaga ako sa sinabi ng iba na kabit raw ako at cheap. Sabi lang sa akin ni Relon ay huwag ko na raw pansinin ang sinasabi sa akin ng ibang tao at mag-focus na lamang kami sa aming relasyon. Samantala isang araw ay nagising na lamang ako na may lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Na-inlove na nga ako kay Relon at handa akong harapin anuman ang hamon kahit paguluhin ako ni Ali. At nung araw ding yon ay inamin ko na kay Relon na mahal ko siya at umamin din siya sa akin. That day ay naging boyfriend ko na siya. And as expected ay mixed reactions ang nakuha namin mula sa mga kaibigan at pamilya namin. Judging from their faces ay mukhang hindi pabor noon sa akin ang pamilya ni Relon. Yes, tanggap nila akong maging special friend ng kapamilya nila pero bilang girlfriend o asawa ay parang ayaw nila. Hindi lang nila masabi sa akin ang harapan dahil nire-respeto pa rin nila si Relon. Naunawaan ko naman kung bakit gano'n ang reaksyon nila. Dahil wala ako sa angkan ng politika. For them, hindi ako makakatulong sa status ng pamilya nila sa politika. Mas preferred nila si Ali na maraming koneksyon ng pamilya. Kasama na rito ang pamilya ng presidente ng Pilipinas noong time na yon. Pero hindi nagpatinag si Relon at buong pagmamalaki niyang pinakilala ako bilang girlfriend niya. Overall ay naging masaya naman ang relasyon namin, Papa Dudut. We had ups and downs pero normal lang naman ang lahat sa isang relasyon na magkaroon ng ganon. At naramdaman ko namang sincere si Relon sa pagmamahal niya sa akin. Kaya masasabi kong hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko na mahalin siya. Samantala ay dumating ang araw na graduate na kami ng college. At yung akala kong tatakbo na siyang congressman noon ay hindi natuloy at sa halip ay nag-propose siya ng kasal sa akin. Na tinanggap ko naman. Ilang months ang lumipas, dumating naman ang engagement namin. Doon ko nalaman na hindi pa pala nakaka-get over itong si Ali kay Relon. At lakirida pa rin ang tawag sa akin ng babaeng yon kahit na wala naman siya talagang basihan para tawagin akong ganon. So yun na nga, akala ko ay magiging maayos ang engagement party namin ni Relon pero umeksena itong si Ali. Ginulo niya ang reception namin at pilit na inagaw sa akin ang singsing na ibinigay sa akin ni Relon. Para sa akin dapat ang singsing na yan. Hindi yan para sa iyo, Michelle. Dahil ako ang worthy na pakasalan ni Relon. Natatandaan kong sabi pa niya sa akin. Pwede ba Ali, tigilan mo na nga ang ilusyon mo? Move on. Matagal na kayong wala ni Relon. Pakakasalan na niya ako. Kaya please lang tigilan mo na ang obsession mo kay Relon. Ang sabi ko sa kanya.
Pero hindi nagpatalo si Ali at balak pa ako nitong sabunutan sa harapan ng maraming guest namin. Ngunit umeksena na si Relon at pinigilan niya agad ang ex-girlfriend niya. Dumating na rin ang security at pilit nilang pinalabas si Ali. The next thing he knew, laman na si Ali ng mga chismis within the political circle. Natatandaan ko na tumawag pa noon ang ama ni Ali kay Relon para humingi ng tawad sa mga nangyari. He even sent gifts sa aming dalawa ni Relon para lamang mapatawad namin ang anak niyang Dilulo. Sa huli nag-move on na lamang kami sa nangyari at plinano na namin ang aming kasal. Sa ngayon Papa Dudut ay kasal na po kami ni Relon. May isa na rin kaming anak at nagtatrabaho ngayon si Relon sa Department of Foreign Affairs. Nagtanong naman ako sa asawa ko kung papasok ba siya sa politika pero sinabi niya sa akin na wala na raw siyang balak na pumasok doon. At pumayag na rin naman ang mga magulang niya sa kanyang desisyon. Total ay marami naman silang magkakapatid na pwedeng magpatuloy ng legacy ng kanilang pamilya sa politika. Papa Dudut, eto lamang ang maibabahagi ko sa inyo. At least ngayon ay hindi na ako matatawag na lakirida o cheater or slut dahil legal wife na ako ni Relon. With regards to Ali pala, matagal na rin siyang nakamove on at mukhang abala ito sa politika. Wala na rin kaming pakialam sa kanya. Anyway, maraming salamat at sana po'y mapaunlakan mo ang aking kwento na mala teleserye. Ewan ko ba, talagang magiging telenovela ang buhay mo kapag ang asawa mo ay nanggaling sa angka ng mga politiko. No wonder, sabi ng karamihan na madrama talaga ang Philippine politics. God bless and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Michelle. Maraming salamat sa iyo Michelle sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Masaya kaming malaman na despite of all odds ay kayo pa rin ni Relon ang nagkatuluyan. Hinarap ninyo ang bawat pagsubok na magkasama at may pagmamahal. No wonder tumibay lalo ang inyong relasyon at samahan. Anyway, having an ex is okay. Pero for some of us ay nagiging balakid pa ito sa pag-move on. Lalo na kung hindi naging maganda ang paghihiwalay natin sa kanila. Nakalipas na pero hindi tayo matahimik. Anong pwede natin gawin para makamit ang peace of mind? Matuto tayong magpatawad. Kaya nga tinawag na ex kasi nakaraan na yon. Bagay o taong lumipas na. Dumaan lang saglit. Tandaan na may mga pagkakataon talagang darating ito sa buhay natin. Pero hindi para manatili. Hindi man naging maganda ang paghihiwalay, meron itong naituro sa atin. Kaya thank and forgive. Mag-focus tayo dyan, imbes na mag-focus tayo sa galit. Huwag natin silang siraan. Tandaan natin na hindi magandang manira ng kapwa. Kapag sa bawat nangyari na lang sa ating buhay sila ang ating naaalala at panay negatibo, ang laman ng ating isipan ay mahihirapan tayo na mag-move on. Focus on the present. Sa milyong-milyong bagay at tao na pwede nating isipin. Huwag nating ubusin ang oras natin sa kakaisip sa mga ex. They are not worth of our time. Not worth it kasi wala itong naidudulot kundi galit at pagkainis. Sinisira lang nito ang araw natin kapag hindi natin nahahandle ng maayos. Sayang ang buhay kung napupunta lang sa kaka-reminisce sa mga bagay na pwede naman nating kalimutan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.